Okay, let us pray. Lord, thank you po sa araw na to na pinagkaloob niyo po sa amin, Jesus. Thank you po dahil hindi niyo po kami binigyan ng hadlang para makapunta dito sa inyong tahanan, Panginoon, Lord Jesus. Thank you po dahil since kami nakarating, Lord, at ingatan niyo din po ang mga papunta pa lamang, Lord Jesus. Ito pong gawain na to ay para sa inyo lamang, Panginoon. Alam po namin na pinapatahan niyo na po kami sa aming mga kasalanan namin nagawa, Panginoon. Gabayin niyo po ang mag-share, magpapakanta, Lord God, at mag-closing prayer po, Panginoon, Lord Jesus. Para sa inyo lamang po ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po, Miss Steve. Ako na din po ata mag-closing prayer. Pwede na po kayong umupo. Ayan. Kamusta po kayo? Kamusta po ang buong linggo nyo? Okay naman po sa biyaya. Ayun ang mga dapat sagutan. Diba? Okay pa rin dahil sa biyaya ng Lord. Lahat tayo, di ba, nagtatrabaho, may mga ginagawa tayo sa buong week natin. Sinong hindi busy sa week na to? Busy. Wala na mapagod. Nakakapagod po, di ba, minsan? Nakakapagod. Minsan naman fulfilling, di ba? Minsan, iniisip natin na, ano ba talagang tingin ni Lord sa atin? Bakit tayo pinagtatrabaho? Bakit ba kailangan natin kumayod para makakuha ng kwarta? Kwarta. Diba? Kailangan ng kwarta. Ang kwarta ay kailangan. Diba? Kaya bakit nga ba kailangan ng kwarta? Ang topic po natin for today's video
May gano'n. My today's video ay God's view of work. Lahat, feeling ko naman makaka-relate ng lahat bukod sa mga bata, pero makukonect nila to sa pag-aaral nila. Amen. So katulad ni Pastora, gaya-gaya po ako, magsisimula tayo sa tanong. Ay, ganun talaga. Sino ang pinakamasipag na tao na kilala mo? Aba? Si Seth. Myself. Sa talaga, sino kilala mo pinakamasipag na tao? Ikaw, Queen. Sa akin na yun. Hihila-pahinga yan. Ako po, sa akin nanay ko din po. Hindi ko naman pwede masabi si Papa kasi hindi ko hindi ka naman nakikita. Second question. Ano yung pinaka-rewarding work or task na nagawa mo? Yung pinaka-feeling mo na, ay, ang galing ko, nagawa ko na to. May nangyari na po ba yan sa inyo? Matapos mong tiglapin ng mga Natapos mong tiglupin yung tambak na tiglupin, naglaba ka ng mapupundong dami. Ang dami mong interrogasyon sa isang araw, kaya natapos mo ng maayos lahat. Di ba? Para sa'yo, ano ang nagpapahalaga o nagpapasaya sa work? Bakit ka gumigising sa umaga na may lakas ka para magtrabaho? Ano yung tayo sa konti? Ang title po natin ay God's View of Work, hindi kwarta. Dapat si God. Hindi kwarta. So, ako po, bilang working student, sobrang hirap po pagsabay ng work, studies. Lumadating na lang po talaga sa point na tutulog na lang yung luha mo kahit di mo gustong umiyak dahil sa sobrang pagod. May mga time na uwi akong bahay, imbis na magpahinga, kailangan ko mag-aral kasi kinabukasan meron na namang gawa. May homework na naman or may verifika, interrogasyon na naman. Kaya kailangan kumain. Kumaga kung si mama, buong araw ko siya nagtatrabaho. Ako naman, buong araw po din, kumaga parang busy, hindi man sa buong araw trabaho, buong araw, school, work. Pero na-realize ko po na hindi lang pala tungkol sa survival or sa pera yung dapat natin kinasisipagan. Di ba? Dapat alam po natin na may purpose si God kung bakit niya tayo nilagay sa sitwasyon na to. Kung ngayon, wala kang ganang pumunta ng trabaho kasi kaunti lang yung tinulog mo last night. Isipin dapat lagi natin na may purpose tayo. May dahilan kung bakit kailangan natin tumayo, kung bakit kailangan natin magtrabaho. Tama po ba yun? Amen. Number 1, God Himself works. Sabi sa Genesis 1, verse 1 to 31. Verse 31 lang po pala. In the beginning, God created the heavens and the earth, and saw everything that He made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. The main point is, hindi masama na mag-work. Hindi sinabing kumayod ka para sa kwarta. Hindi dahil hindi yan magiging masama kung ginagawa mo yan para kay Lord. Tindihan po ba natin? Kaya natural lang sa atin na gumawa or mag-create or maging productive. Kasi kung gagawin natin yun para kay Lord, mas magkakaroon tayo ng gana eh. Mas magkakaroon tayo ng mag-ayos, di ba? Kasi gusto natin yung ginagawa natin. Example, teacher na nagtuturo, construction worker, OFWs na para kumakayod para sa pamilya sa Pilipinas o pamilya para dito. Lahat ng ito ay may value. Hindi natin na-realize na may value yung ginagawa natin sa ngayon kasi pagod tayo eh. Hindi mo naman maiisip yun kapag dry ka na after the day, no? Hindi mo maiisip kapag pahinga mo sa kama. Pero dapat natin simulan
na isipin na paghiga natin sa kamay, thank you Lord, nakarating ako dito ng maayos sa bahay, natapos ko yung dapat kong gawin. Maging thankful tayo sa every step na ginagawa natin. Number 2, work is a blessing. Inisip niyo po ba yun? Nasa isip niyo po ba yun na work is a blessing? Or meron dito na, work na naman. Ayoko na. Monday na naman. Diba? Ama, walang kwarta. Walang kwarta. Tita, dapat second yung kwarta. Ang verse natin po dito sa number 2 ay Genesis 2 verse 15. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. Ibig sabihin nito, hindi punishment ang work. Huwag niyo isipin na, di ba katulad na sinabi ko kanina, ay, work na naman. Hindi dapat ganun. Hindi kasi dapat, ang point of view natin sa work ay blessing, good vibes lang. Kasi nasa mindset natin yan nag-start ang lahat. Kung gigising ka ng maaga na, work na naman. Ayoko na pumasok. Sinisimulan mo na ng mali yung araw mo. Sinisimulan mo na ng mali yung kung paano ka makikipaghalubilo sa mga taong makakasama mo. Dapat ang iniisip natin na ang trabaho ay nagbibigay may purpose kung bakit mo ginagawa yung trabaho na yon. May growth, may natututunan ka sa pagtatrabaho. Hindi po biro ang magtrabaho sa mga nagtatrabaho sa office, sa mga paglilinis. Hindi mo naman, kapag nag-start ka mag-work, alam mo na agad ba yung ginagawa mo? Alam mo na kagad kung saan kilos ka kikilos, saan parte ka, saan department ka mapupunta? Hindi naman, di ba? So, ang work nakakatulong kung paano tayo mag-grow sa sarili natin, sa pag-isip natin, kung paano habilo. So, isipin natin na every day is another day to matuto. Diba? Hindi lang basta-basta yung araw mo. Araw-araw may silbi kung bakit ka nandyan. Posibleng may matutunan ka. Kasi ako, bilang madaming nakakahalubilo po ng mga kliyente, sa trabaho, mga classmates, mga teachers. Lahat ng mga scenes na nangyayari per day, iniisip ko na may dahilan kung bakit nangyari yun. May dahilan kung bakit mali yung pangit yung voto na nakuha ko doon. May dahilan kung bakit nasigawan ako ng kliyente kanina. Doon ko isa-start na, okay, next day, aral mabuti. Next day, makipag-usap ng mabuti. Next day, i-improve kung ano yung maling nangyari kahapon. Kung may nangyari ulit ng araw na to, improve ulit. Araw-araw tayong nagpalakad ng pataas sa mga hagdanan. Amen. Tapos, nagbigay din ako dito ng mga example ng mga trabaho na may purpose talaga, na nagsasabing may purpose talaga yung mga work natin. For example, yung mga doktor. Kung hindi dahil sa mga doktor, ang mga pasyente mas madami ang mga pasyente na namamatay kaagad. Kung hindi dahil sa kanila, kung hindi sila nagpursige na magtrabaho, panigurado, hindi natin alam kung anong sakit natin ngayon, di ba? Hindi natin ma-realize na may ganito na pala tayo. May mga nararamdaman na tayo na hindi natin alam kung paano yun magigagamot. Kung domestic ka naman, thankful dapat tayo, di ba? Kung domestic ang mga trabaho natin, hindi lang, ay, tagalinis ka lang. Hindi dapat ganun. Thankful ka kasi kahit pa paano may natatanggap kang kwarta. Di ba? Hindi lang basta-basta ang domestic. Ako naisip ko dati doon sa Pilipinas. Naalala ko nung mga grade 2 ako ganyan. Nag-usap kami ng mga classmate ko. Sabi nila, di ba yung tatay mo nasa Pilipinas? Ay, sa Italy. Anong trabaho ng tatay mo sa Italy? Office. Hindi ko alam na domestic lang pala. Siyempre, bata pa naman ako noon, hindi ko pa alam yung mga trabaho ni Papa dito. Alam ko lang, pumunta siya ng Italy doon. Yun lang. Nagkausap kami ng mga classmates ko. Sabi nila,
Oh, yeah, mayaman na sila Iya kasi nasa Italy ang tatay niya, ng lolo niya nasa Italy. Oo, mayaman nga kami. Mayaman kami. Tapos noon, growing up, na-realize ko na taga-good lang pala ng bowl ng tatay ko. Tapos napagalitan pa ako na ni Papa pag uwi niya kasi ang dumi-dumi daw ng CR, dumi-dumi namin sa kasama. Bakit alam mo yung mga ganong bagay pa? Yung pala, taga-linis lang pala siya dito. Tapos ang dami ko pa nung hiling sa kanya noon na, pa gusto ko ng sapatos, pa gusto ko ng tablet, pa gusto ko ng ganun. Nung dumating kami dito, doon ko na-realize na hindi pala biro magtrabaho. Hindi pala joke-joke yung trabaho nila dito. Kasi nung dumating po kami dito, nagkaroon ng COVID. Ang trabaho ni Mama nun sa office po, tita, naiyak po ba kayo? Ay, sana po. Naiiyak na po sa... Sa kwarta. Sa kwarta. Sa kwarta. Sorry po, tita. So, hindi yung dumating po kami dito, nagkaroon ng COVID, pero na-extra pa din po sila Mama nun kasi di ba sa Magansino po kami nakatira. Eh di, pinapa-extra din po ako ni Mama, di ba? Taga-basura-basura po ako, ganyan, tulong dito, walis-walis kaunti. Naisip ko, hala, ito pala yung trabaho nila dito. Tapos ang lakas kong pang makahingi ng pera, ang lakas kong magreklamo kung anong meron kami nun sa Pilipinas. Hindi man lang pumatak sa isip ko na grabe pala yung dugo at pawis. Kumbaga dugo at pawis na yung nilalabas nila dito para lang maipadala, para lang makarating kami dito, di ba? Hindi natin, kumbaga, feeling ko naman, understandable naman po yung bata pa po ako na ganun tayo mag-isip kasi hindi naman po yung mapapaliwanag agad ng maayos sa atin ng mga magulang. Pero growing up naman po, katulad ng sinasabi ko kanina, naintindihan ko din naman po na hindi din talaga biro. May mga times po ba na gusto niyo nang sumuko sa pagtrabaho? Amen. Ang kwarta yung sasali. Kwarta. Kwarta. Tinini. Kwarta. Boleta is waving. Ang mga business. Boleta is waving. Boleta is waving that. Ano po yun? Dapat hindi po talaga tayo susuko kasi Christian po tayo eh. So, hawak ang bill. Hawak ang mga bills. Bills points. Tayo po, sobrang blessed po tayo kasi bukod sa nagkatrabaho po tayo, meron po tayong church na nagtuturo sa atin para mas maging malakas, kung paano mag-handle ng mga problema na nangyayari sa atin or mga mangyayari. Kasi hindi naman natin sinabi na magandang buhay natin for the whole time, di ba? May mga times na mayroon tayong pagsubok na mararanasan, malalagpasan natin yun. Number 3, work became hard because of sin. Sabi sa Genesis 3 verse 17 to 19. And to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife, and you have eaten the tree of which I command you, you shall not eat, I cursed is the ground because of you. In pain you shall eat all of the days of your life, thorns and it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field by the sweat of your face, and you shall eat bread, till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. Hindi work ang problema, katulad ng sinasabi kanina. Sino ang mga dahilan kung bakit nagpapabigat ang work? Una, katulad ng sinabi ko kanina, mentality natin. Kung paano tayo mag-start mag-work. Kailangan mag-start tayo ng masaya. Kahit ang bigat-bigat sa feeling, kailangan yung i-twist talaga yung electric fan kapag nilalamig na kayo. Kapag feeling nyo ng mabigat, kailangan talagang gawin nyo ng paraan para mas pagaanin yung sarili nyo. Kasi maaapektuhan yung buong araw nyo. Kumbaga sinasabi sa akin ng tita ko noon, kapag gumising ka at hindi mo tiniklop ang iyong higaan, pangit ang buong araw mo. Kasi kapag itiniklop mo yan, nakita mo maayos, magpupulo na dyan yung araw mo. Maganda, malinis. Diba? Ako po, bilang working student nga po, maraming times na
gusto ko nang sumuko talaga. Yung parang kulang na lang gumulong na ako pauwi ng bahay sa sobrang pagod, sa sobrang, alam mo yung nakatayo na yung buhok ko pang ganyan. Ganun na yung feeling. Pero doon ko po din talaga na-experience yung grace ni Lord. Na binibigyan niya ako ng lakas sa araw-araw, nakikita ko na mas kailangan ko pang magpursige, kaunting step na lang, kaunting padyak, kaunting kembot na lang, malapit na ako. Bakit ngayon pa ako susuko, di ba? Mas nakikita ko din po si Mama. Kung paano siya magtrabaho, kung paano niya itaas, taguyod yung buti na lang, nawalan ng money kasi Gina, Gina, nagyan ka ba? Para sa yan. Dalawang press. nagigil. Kung paano siya kumayod po ba? Gigising ng umaga ng alas 4, uuwi ng bahay ng alas 9 ng gabi. Walang uwian sa bahay. Di dala-dala na siyang pagkain. Walang pausa po ba? Kumaga, sunod-sunod kasi po talaga yung trabaho niya. Kaya po palang ligalig. Kasi wala nang pahinga. Shout out, Sister Gina. Tapos ang bait pa po ni Juana, di ba? Oy. Amen. Shoutout pa sila ako. Beautiful ladies. Tapos, ayun, mas lalo po ako na-encourage kasi kung kaya ni Mama na gawin yun araw-araw. Kasi hindi lang po bago eh. Kahit nung nandun pa po kami sa dati naming bahay, talagang buong maghapon na po yung trabaho ni Mama. So, ilang taon na din po siyang ganun ng trabaho. Kinakayanan niya po yun. Ano pa kaya ako? Na wala pa ako sa gitna ng pinagdaanan ni Mama. Diba? Kaya mas kailangan po natin maging malakas araw-araw. Kaya nga po ang pinangahawakan kong verse din talaga, I can do all things through Christ who strengthened me. Philippians 4 verse 13. Na kaya ko itong lahat. Kahit sa pag-aaral, hindi po biro ang pumunta dito ng walang kaalam-alam. Kumaga bata pa po kami noon, hindi din po kami nakapag-eleduwe ng eskwela kasi nagka-COVID po. So, sariling lakad lang po talaga kung paano kami natuto. Kapag nag-aaral po, may mga sa school, ang hirap po makipagsabayan sa mga classmate na fluent mag-Italian, kahit ibang lahi sila, fluent sila mag-Italian. Go pa din ako. Hindi ko lakasan ng loob. hindi ko kaya, go pa rin. Diba? Ilang beses po ako nakatanggap ng mga pangit na vote kasi hindi po kulang sa pag-aaral eh. Kung hindi kulang talaga sa pagsasalita po ng Italiano. Ang ginawa ko po, start ng mga sunod-sunod na po talaga yung mga vote ko na pangit. Ginawa ko po, tanda ko po yung araw na yun. May interrogasyon na po ako kinabukasan. Naligo ako, kakagaling ko lang po ng school noon. Sabi niya, di pa po kami nakatira. Naligo ako, nagtuyo akong buhok, nag-pray muna ako, nag-worship ako, at nag-aral ako. Kinabukasan, ang ganda po ng utong na bigay sa akin. Hanggang doon na po nag-start na every time na may interrogasyon na ako, verifika ako, routine na po yun. Worship, study, good result. Ganun na po yun, naging routine ko na po yun hanggang ngayon. Kaya po pag andun po si Mama tas si Juana, tas nag-aral po ako, layas mo na kayo dito. Layas. Doon mo na kayo sa kwarto. Kasi ako'y mag-aaral. Kasi kailangan ko po mag-focus. Kailangan po concentrated po. Number 4 and the last point. Jesus restores us for our purpose. Sabi sa Ephesians 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Tayo ay, bilang mga Kristiyano, we are God's workmanship. Tayo ay mga trabahador ng Lord. So may purpose kung bakit ka nagkatrabaho at kung bakit ka nandito sa church. Kasi, para mag-encourage mga hindi pa
nakakakilala sa Lord. Sino po dito ang nakapag-invite na ng mga katrabaho niya dito papunta sa church? Chinecheck niyo po ata sila. Ayun po ang kailangan nating i-work. Kung nag-work po tayo, i-work din po natin ng ating mga katrabaho. Diba? Hindi nyo naman po silang, kumbaga, pwede nyo po silang dalhin dito sa church. Kung ibang lahi man po sila, may way pa din po at way para maipahayag nyo po ang word sa kanila. Diba po? Pwede din tayong gamitin ni Lord para mag-bless ng mga katrabaho, di ba po? Magbigay ng advice, magbigay ng tulong. Sa mga way na yon, ipinaparamdam natin sa kanila na si Lord yung nakilos para gawin yun. Gawin natin yan sa kanila. Hindi kailangan maging pastor para magamit si Lord. Para magamit ni Lord. Kung hindi, mga tao tayo na kahit wala tayong rolo sa church, may mga ways, hindi mo kailangan ng lisensya ng pagiging pastor para makapag-share ng Word of God. Diba? Ang mga application na nilagay ko po ay gamit sa tanong. Ano ang pinasasalamat mo kay God tungkol sa work mo? Kwarta. Una, dapat po ay opportunity. Hindi lahat ng tao nakakapagtrabaho kung ano meron tayo. Second, kwarta. Hindi lahat ang okay ang income na natatanggap sa sweldo nila. Strength. Hindi lahat ng mga trabaho natin ngayon ay kaya ng trabahuhin ng iba. Di ba po? Napapabalik pa si Tita Rachel. Experience. Hindi ka pwede magtrabaho kung nasan ka ngayon kung wala kang experience. Lagot ka kay Senyora Rossi kapag ikay hindi marunong magkuskos. Di ba po? People around you, hindi mo matutuklasan ang work mo ngayon kung hindi dahil sa mga church mo. Sister, may trabaho ka agad yan. Ako'y wala na, may extra ko dito. Diba? Ano ang mindset tungkol sa work? Ano ang mga iniisip ko natin about sa trabaho? Pera lang ito? Kwarta lang ito? Hindi po dapat ganon. Dapat may purpose kung bakit. Kung dapat iniisip natin na may purpose to. May purpose kung bakit ako nagtatrabaho. Number 3, sinong pwede mong i-encourage this week para makilala si Lord? Nakatrabaho mo ka-school mo. Sino? Yan po ang homework niyo, di ba? First time lang po ako nag-share, may homework pa kayo sa akin. Ang swerte ko naman. Babalikan ko po kayo. Absent ako ngayon. Kasi pwede po natin, kunyari, sa classmate po, may pagod kang classmate, may burnout na katrabaho, may mga walang trabaho. Pwede natin sabihin sa kanila na hindi sayang ang pagod mo, hindi sayang kagandahan mo, hindi sayang kasipagan mo. Halika mag-work ka. Hindi po, dyan ka. May purpose si God kung bakit andyan ka. Diba? Sobrang daming pwedeng maging trabaho. Dito po tayo sa Italia kasi ang dami nating opportunity na trabaho. Compare sa iba pong mga lugar. Hindi man perfect ang trabaho natin o sitwasyon natin ngayon, tandaan natin na si God ang nagbigay ng work. Kung hindi dahil kay God, wala tayong trabaho ngayon. Hindi ito curse, kundi blessing. Blessing na kung anong meron tayo ngayon, kung naghantay ka man ng work, kung wala kang work, hindi ka pa kontento sa work mo, blessing pa din yun. Sa mindset natin nag-start yan, katulad ng sinasabi ko kanina. Ganun. Mindset ba? Mindset. At kahit mahirap minsan, may grace si God para tulungan tayo. May ginagamit siyang tao, mga boss na hinihipon ni God ang heart ng mga boss natin, di ba?
ang work natin, kahit gaano kaliit, pwede maging paraan para mag-glorify si Lord. Mag-encourage, maging blessing sa ibang tao, at mag-help ng mga ibang tao. At doon na po ako nagtatapos. Maraming salamat. Glory to God sa buhay mo, Iya. Sobrang dami kong natutunan na pulot sa'yo. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula kasi tatagal to, no? Kwarta. Isa lang ang sasabihin ko din, di sa kwarta. Yung sitwasyon na nabanggit mo kanina, no? Lahat tayo, iba-iba ng sitwasyon. Ang pinakamaganda dito sa pag-ibig ng Diyos, yung sitwasyon mo na kinalalagyan mo, si God ang mag-a-adjust para ayusin yung sitwasyon mo, para lang mag-meet kayo. Kasi hindi po lahat ng sitwasyon natin, kumbaga applicable, yung time natin, yung ginagawa natin, aside na sinabi ni Iya, yung work mo nagiging conflict. Pero lagi mong tatandaan, maraming mga option na ibibigay si Lord sa iyo para maging maayos yung sitwasyon mo at mapapunta ka sa Kanya. Ang problema na lang doon, kung paano ka magdi-decide na tanggapin yung iaalok ni God sa yung sitwasyon na mas maganda para tayo ay mag-meet, sabi ni God. Dito ito yung sitwasyon para tayo magkasama. In any situations that we have right now, na maganda at maayos, because God put you on that situation para lagi natin kasama ang Panginoon. We have time on Sundays, we have time on Saturdays. So, yung nilagay ni Lord na punong-puno mong trabaho from Monday to Friday, good yan. Yung Saturday mo at Sunday mo, huwag mo nang hanapin yun. Kasi kay God yun. Sa mga Christian na naghahanap pa rin na sabi, gusto ko mapuno yung Saturday ko, gusto ko mapuno yung kasi sa Sunday na lang ako. Hindi din po eh. Pag pinuno mo na yung Monday to Friday mo, enough na yun. Kasi yung Saturday, yung time mo dito, makakaaga ka makauwi. Mauubos ang tiklupin mo sa bahay. Makakapaglaba ka pa ng iba. Kasi kaya nakakameron. Yung ginagawa kasi nilang yung day ng Saturday and Sunday, pagtatrabaho sa bahay, kung anong kulang sa bahay, totoo naman din po yun. No? Pero, isingit nyo sila sa mga araw na weekdays. Magsalang kayo ng labahin sa gabi. Yung susunod na gabi, magtitiklop na. Yung susunod na gabi, kasi may time naman tayo, hindi naman lahat tayo overnight ang trabaho natin. May trabaho kayo. Kaya kayo mamalatsa ng Sabado. Wala palang tempo sa gabi at punong-puno na sabi ko, parang si Gina. Pero wala nang trabaho si Gina, no? Ng Sabado? Meron pa rin? Okay, sabihin mo, pagka Sabado, pumunta ka na dito, nandito sa YouTube. Nasa YouTube, sa live natin. Sa Uruguay daw ata, parang kaya lagi natin iisipin na pinakamaganda, yung sitwasyon mo na maayos ngayon, yakapin mo to kasama ang Lord. At tayo ay ipaprosper ni God sa kanyang pamamaraan. Huwag nyo laging isipin yung kwarta. Ang kwarta kasi dumadating yan. Kwarta ang mag-isip. Hayaan yung ang kwarta ang maghanap sa atin. At huwag yung kwarta ang hanapin natin kasi mapapagod tayo. Ang pinakamasarap yung kwarta, hinahanap ka. Kasi hindi ka mapagod. Sige pa tayo dito ngayon, tayo manalangin. At dadalhin po ni Sister Rosa. Wala si Sister Rosa. Sister Rosa, isang linggo siya. Sabi sa akin, hindi naman daw siya na-inform. Pero nakapost na yun ng isang buwan pa. Ngayon, dapat sabi ko ngayon, kaya lang mas maaga tayo. Tayo na lang magsama-sama sa panalangin. Idulog natin sa oras na ito yung mga susunod na linggo natin about our practice, anniversaries, mga invited natin, yung lugar, kung saan gaganapin ito, yung speaker natin, at yung ating mga in-invite sa araw ng anniversary. And at the same time, yung mga mag-anniversaries ng churches, isama natin ito sa panalangin, nawa ay hindi lang samahan ng Panginoon, bagkos ang Diyos mismo kumilos sa lugar na yun. Sige, once again, let us give our round of applause sa ating Lord, sa ating buhay na Diyos, sa oras na ito na kasama natin. Hallelujah! Father God, maraming salamat po sa oras na ito. Patuloy kaming nagpapakumbaba, O Lord God. Dumalapit kami sa inyong harapan. Ano mang mga bagay, O Lord God, na aming pagkukulang. Ano mang mga bagay na nasa puso namin, sa isip namin na hindi nakalugod sa inyo,
Hinihingi po namin ang paglilinis ng banal na dugo ni Kristo sa oras na ito upang maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin na lumapit sa inyong harapan. Hinihingi din namin ng matatapat na anghel na siya magbabantay sa labas at loob ng aming kinaroroonan at ang pagsama ng banal na Espiritu, O Lord God, na siya maglilid sa amin, O Lord God, into prayer. Salamat po, Father God. Kayo ang mataas, kayo ang mapapurihan, at ang gawain ito, O Lord God, ginagawa ng mga anak mo, na lagi yung Sabado ay para sa inyo lamang ang lahat ng ito. Salamat din, O Lord God, sa patuloy na kalakasan na pinagkakaloob niyo sa amin. Once we woke up in the morning, O Lord God, nandun yung aming hininga, nandun yung aming kalakasan, yung aming physical na ito, O Lord God. Salamat, O Lord God, sa araw-araw na pinagkakaloob mo sa amin. Father God, una po sa lahat, idinudulog po namin sa inyo. Hallelujah. Ang aming anniversary, yung aming 26th year anniversary, nagaganapin namin, O Lord God, sa Piazzale Carrara, number 17, sa Asteria, O Lord God, sa lugar na yun. Ngayon pa lamang, hallelujah, yung preparation, O Lord God, especially sa taas, maging maayos po ito ng katapusan ng buwan na ito. Nawa po, O Lord God, yung lugar na ito ay hindi lamang ang pag-iingat ng banal ng mga tapat at banal na anghel ang siya magbabantay, bagkus, O Lord God, hallelujah, yung pagbabalot ng banal na dugo ni Kristo sa lugar na yon. Sa mga responsabili, O Lord God, ipuin mo kanilang mga puso, kung paano, O Lord God, hallelujah, yung magandang tratamento na pinagkakalob sa amin. Salamat po sa buhay nila. Patuloy, O Lord God, na itong lugar na ito, hindi lamang para magamit namin, mapuspos at pagpapalain nyo rin, O Lord God, ang lugar na ito. Patuloy na mabuksan, O Lord God, hallelujah, at patuloy na pasaganahin mo, O Lord God, ang lugar na ito. At gayon din, Father God in heaven, sa araw ng aming anniversary, sa aming speaker, sa buhay mo ni Rev. Jerry Manalo, Father God, hallelujah. Ngayon pa lamang, ipinagkaloob mo na sa kanya yung mensahe para sa amin sa araw ng aming anniversary. At naniniwala kami, O Lord God, sa kanyang pagsasalita pa lamang na nanggagaling sa inyo. Marami ang makakalaya, marami ang pagpapalain, at sa pagkunot ng kanyang mga kamay, O Lord God, ang kapangyarihan mo, O Lord God, hallelujah, makita sa buhay ng aming speaker, ni Rev. Jerry Manalo, O Lord God. Patuloy, O Lord God, na gamitin mo ang anak mong ito sa lugar ng Europa, O Lord God. Sa mga churches na magbubukas, sa bawat church na pinupuntahan at iayapakan ng inyong lingkod, Lord God, hallelujah, samahan niyo po siya. More anointing be upon him, at yung blessing, upon blessing, O Lord God, ay maranasan ng inyong lingkod na ito. Sa lahat ng kanyang matutungtungan, mas maraming mamiminister, mas maraming makakalaya, mas marami, O Lord God, na makakakilala sa inyo at lalalim pa yung kanilang pananampalataya. Maging, O Lord God, sa bawat salita na mamumutawi sa kanyang labi, O Lord God, ito'y magre-remani sa puso ng bawat mga kaninig at magamit ito sa kanilang mga buhay. Patagat salamat sapagkat bawat salita na naririnig namin ito nagpapalakas sa amin bilang isang Kristiyano, O Lord God. Patuloy itong mag-ibayo sa puso ng bawat isa sa amin. Magamit namin ito hindi lamang sa aming pag-share ng Word of God, bagkus magamit at may-apply namin ito sa tunay na buhay na kinakaharap namin sa mundong ito. Salamat, Father God, because we have the Holy Spirit. At ang Holy Spirit na ito, O Lord God, siya namin kakampi every time na nag-struggle kami, O Lord God, ng buhay sa mundong ito, sa problema na namin, sa kahinaan, O Lord God. Salamat sa kalakasan na pinagkakalob sa amin ng banal na Espiritu, O Lord God, na siyang tumutulong sa amin, O Lord God, na siyang nagigising sa amin, Father God, upang ang kapangyarihan mo, O Lord God, ay manatili, O Lord God, sa aming katawang ito, na siya namin nagagamit bilang kami lumakas ulit. Thank you, O Lord God. At patuloy din namin dinudulog sa inyo, Father God, ang aming spiritual parents, O Lord God, hallelujah, na ngayon ay nasa Amsterdam, sa buhay ni Apostle Bishop Art Gonzales, sa buhay ni Rev. Lee Gonzales, O Lord God, ang mag-asawang ito, na patuloy mo ginagamit ang kanilang buhay, O Lord God, sa lahat ng kanilang matungtungan, Father God, hallelujah. Mas marami, O Lord God, ang mabibless ng iyong salita na nanggagaling sa kanila. Mas marami, O Lord God, ang mamimister, O Lord God, sa lahat ng salita na kanilang bibitawan. Ito ay magmamanifest, O Lord God, sa bawat anak na makikinig, O Lord God, ng salita mo.
At sa pagunat ng kanilang mga kamay, O Lord God, yung kapangyarihan mo lamang ang maranasan ng bawat isa. At naniniwala ako, lahat, O Lord God, ng mga anak mo, na kanilang dadatnan sa lugar ng Amsterdam, sa London, even sa Rome, O Lord God, ngayong buwang ito, lahat na makarinig ng salita na may karamdaman, makakaranas sila ng kagalingan. Makakaranas sila, O Lord God, ng anumang problema na pag narinig ang salita mo, O Lord God, magiging maayos ang lahat. Mas marami, O Lord God, ang makakakilala. At sa bawat lugar na kanilang tutungtungan, O Lord God, dadaloy dito ang pagpapala, katulad ng pagpapala na nare-receive ng mag-asawang ito, ng kanilang sa main church, O Lord God, ng kanilang pamilya. Gayon din namin matatanggap ang lahat ng ito. Dadalo ito sa lahat ng kanilang matutungtungan and even sa lahat ng churches, O Lord God, sa buong mundo. Father God, salamat. Salamat sa mag-asawang ito na ginagamit mo, O Lord God, upang dalhin sa bawat lugar sa mundo ito, O Lord God, ang inyong salita. Ang kapangyarihan mo na ipinagkaloob sa kanila na patuloy na ginagamit ng bawat churches, O Lord God, salamat. At gayon din, O Lord God, yung idalangin namin sa lahat ng mga anak mo na tatayo sa araw ng anibersaryo. Father God, una sa lahat ng kasali sa pageant 3, mga youth, teens, O Lord God, na nawa po, samahan ng banal na Espiritu, O Lord God, makompleto na nila, O Lord God, yung kanilang pageant 3. And at the same time, Father God, sa aming praise and worship, ngayon pa lamang, O Lord God, inaayos mo na ang puso nila, inaayos mo na kanilang physical na katawan, at ang Espiritu ngayon ang mag-work sa kanila during practice and even, O Lord God's anniversary. Sa aming worship leader, sa buhay ni Pastora Mapay, O Lord God, patuloy na kasihan mo ang iyong lingkod dito. At sa buhay ni Miguel, ni Alfonso, sa buhay ni Sister Nikki, sa buhay, O Lord God, ni Sister Marisa, itong aming mga worship leader namin, O Lord, idinudulog ko sa inyo, O Lord God, ang mga anak mong ito. Patuloy mong samahan sa bawat pagbuka ng kanilang mga labi, O Lord God. Magmimistulang mga angelic voice ang lalabas sa kanilang mga labi, O Lord God. Sa pag-aawitan pa lamang nila, marami na mamiminister. At gayon din sa lahat ng backup, O Lord God, sa araw ng anniversary, sa buhay, O Lord God, ni Brother Eric, ni Brother Richard, ni Sister Rachel, Sister Karen, Sister Emily, Sister Tess, O Lord God. Hallelujah. At sa lahat ng ito na magbabackup, O Lord God, gayon din, O Lord God, kung paano itong grupo, yung praise and worship namin, O Lord God, sa pagkakantahan pa lamang, O Lord God, marami na, hallelujah, mamiminister, at the same time, mapupuspos at maluluwalhati, O Lord God, at kung saan sila mag-aawitan. At gayon din sa lahat ng aming musicians, hallelujah, Father God in heaven, nawa po, especially yung kanilang commitment kay God, yung mga tutugtog sa anniversary, O Lord God, ngayon pa lamang, yung kanilang mga puso, O Lord God, hallelujah, iniaayos na po ninyo sa pangalan ni Jesus. At patuloy din, O Lord God, para sa aming opening prayer, tithes and offering, O Lord God, at sa closing prayer ng anniversary, Father God, kayo mangunguna sa buhay nila. Lahat po silang gagamitin mo, O Lord God, nandun ang pagsama ng banal na Espiritu. At gayon din, O Lord God, sa lahat, O Lord God, ng gawain pa namin every Saturday, yung aming pong practice from next Saturday sa 30 ng May and general practice ng June 2. Nawa po, O Lord God, lahat ng schedule na to ay hindi maging conflict, O Lord God, sa lahat ng kabataan ng teens at lahat ng kasama, O Lord God, sa mga tatayo sa anniversary. And even, O Lord God, sa preparation ng aming mga gagamitin, O Lord God, sa anniversary yung gazebo na aming ihiramin, O Lord God, o ipahihiram, O Lord God, ng lugar kung saan namin gaganapin ang anniversary. Nawa po, makompleto ito, maging maayos. And even, Lord God, yung tempo, yung temperatura ng araw ng June 7, maging maayos po ito, O Lord God. Kayo nakakaalam, pero hinihingi po namin, O Lord God, yung maayos at magandang panahon sa June 7 sa aming anniversary. At kayo po ang nakakaalam ng lahat ng ito. At sa lahat pa ng aming gawain sa araw na ito, O Lord God, sa practice,
praise and worship. Hallelujah. Samahan niyo po kami, Father God, and even tomorrow, para po sa aming Sunday service. Nawa po, Father God in heaven, yung aming tatayong praise and worship, yung maagang practice nila, nawa lahat ay makarating na maaga, and at the same time sa opening prayer, tithes and offering and closing prayer for tomorrow sa Sunday service, and even sa aming mga invited tomorrow. Father God, kayo po ang manguna sa lahat ng ito. Mas alam niyo kung ano mangyayari bukas. Kami po ay nakasalala, nakabatay kami sa inyo habang kayo po, Lord God, ang kikilos sa lugar na ito at templo niyo. Father God, maraming salamat po sa oras na ito. At lahat po ng aming pang gagawin, ipinapaubaya po namin ito sa inyo ngayong araw na ito. At lahat ng aming prayer para din sa mga nag-chat ngayon na nangangailangan para sa kanilang kagalingan sa buhay ni Sister Aurea. Lord God, batid niyo po ang kanyang katayuan. Iulan niyo po ang inyong mga pangyarihang kamay. Inihingi po namin, O Lord God, ng kapatawaran ng kanyang kasalanan. At sa pagunat ng inyong kamay, O Lord God, padaloy mo yung banal na dugo ni Kristo. At Lord, yung kanyang karamdaman, kayo nakakaalam. Hinihingi namin, idinudulog ito sa inyo. Kayo po, O Lord God, na magbibigay sa kanya kung ano ang ipagkakalob niyo sa kanyang sitwasyon. Hinihingi namin ang kagalingan, O Lord God, sa pangalan ni Jesus. At sa lahat pa, O Lord God, na may karamdaman, may breast cancer, mayroong colon cancer, O Lord God, may kidney problem, sa lahat ng mga dialysis, O Lord God, na kapatiran namin, Father God in heaven, mga kakilala namin, mga kapatid na kapatiran namin, O Lord God, Lord, kayo pumilos sa kanilang mga buhay. Kagalingan hinihingi namin para sa kanila, O Lord God. At kayo nakakaalam na sitwasyon nila. Nawa po, O Lord God, na hallelujah, sa pamamagitan ng banal na dugo ni Kristo, may settle at may ayos yung kidney problem, lungs, breast, and even the heart problem, O Lord God. Kayo po, O Lord God, ang nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa. Salamat po, Father God, para sa aming mga special at personal prayer, para sa aming mga pamilya, sa aming mga anak na malayo, O Lord God, ang pag-iingat, ipagkaloob niyo po sa kanila, Father God. Yung guidance, patnubay, ipagkaloob niyo po sa kanila, sapat sila naroon. And even sa lahat ng aming kapatid sa Pilipinas, anak na nasa malayo, aming mga kamag-anak, pamangkin, O Lord God, nawa po ang bawat isa ay nasa maayos at saka safe na katayuan sa oras na ito. Ngayon din, Father God in heaven, hingin dalangin namin ang sitwasyon ng aming bansa, ang Pilipinas. Father God, hallelujah. Batid niyo po, O Lord God, ang mga kaguluhan na nangyayari sa bansang Pilipinas. Hingin dalangin namin, O Lord God, nawa ang bawat isa ay kumilos, O Lord God, ayon, O Lord God, ng may takot sa inyo. At naniniwala kami, O Lord God, marami ang mga tao naniniwala na mismo kayo ang Diyos na kikilos sa lugar at bansa ng Pilipinas. Sipuin niyo po ang puso ng bawat isa na may takot at sumusunod sa inyo para sa kaginhawaan at kaayusan ng bansang Pilipinas. At kayo din sa bansang Italia, kung saan kami narito, O Lord God, hallelujah. Pangunahan niyo rin po, O Lord God, ang mga nasa government, ang presidente, hallelujah, ang mga nasa council, mga councilors, O Lord God, hallelujah, naniniwala kami, O Lord God, na kayo mamumuna sa buhay ng bawat isa. At magiging maayos din po ang aming kalagayan dito sa lugar ng Italia. Father God, maraming salamat po at lahat po ng aming prayers, declaration, sa araw na ito ay silyado ng banal na dugo ni Kristo. At lahat po sabay-sabay kami na ibinibigay sa inyong pinakamataas na papuri, pagsamba at paglulati sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Tapos po natin ating dalawang kamay. Sumahati nawa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy ng pagpapala ng Diyos Anak, at ang walang humpay na pakikipisan ng banal na Espiritu. Patuloy tayo bibigyan ng kalakasan at sa paglabas natin dito, nandoon ang patnubay at gabay ng Diyos. Maraming salamat po muli sa inyong mataas na papuri, pagsabat, pagpapalati sa pangalan ni Jesus. Amen.